So hi guys, we are now waiting for the time. Ano ba time yun? The time now is 2 p.m. So my flight is 5. Pupunta tayo ng LA today. We're gonna stay there for 4 days. Punta tayo doon. We're gonna meet my friend there, Marjorie. Yeah, so I don't know what's gonna happen actually. May plan ako but then I had to redo my plan. Maliligo na ako in a while. So yun lang guys. Let's see. We'll see what's gonna happen in LA. I'll see you later. For zone 1? Zone 1. Yeah. Okay. Should be okay. Thank you. Thank you so much. Yeah. Just stay within the white lines. Thank you. Guys, I have to run. Oh my god. I have to run because my flight is leaving in 20 minutes. Oh my god. This is so tiring, guys. Oh my god. It was a long walk. I walked for about 20 minutes and I tell you guys, this was so exhausting. You know, when you're going to the US, it does have a different way. So yeah, I'll see you in LA. So we are on our way now to the aircraft. You're sitting one up. Yeah, you're just right there. Alright guys, so tapos na tayo kumain. And ang masasabi ko lang is sobrang sarap ng pagkain ng Italian meatballs. Superb, as in I love it. So I'm just finishing up I'm done with my wine. So I'm just finishing up with my apple juice. Not apple juice, orange juice. See? Kasi nga guys, nakadalawang wine ako and I'm kind of like tipsy. Punta na ako ngayon Punta na ako sa labas. I saw it here. It should be here. I saw it! Tingnan natin kung nandito yung mga shuttle. So guys, nandito na ako ngayon sa shuttle and sobrang bait ng driver kasi mali ako nang nastapan ko kanina doon sa terminal but hinintuan niya ako and then binigyan niya ako ng calling card to call if may hindi ako alam dito sa Los Angeles. So, very kind naman siya. Hi guys! So finally, nasa hotel na rin ako and sobrang init. Time check, it is 11:30 and shoutout guys sa Hyatt Regency Shuttle. Yung driver niyo po, sobrang bait. As in. Natatawa ako kasi quick story lang. Bumaba kasi ako sa nakuha ko na yung baggage ko and then I had to drive. Sorry, hindi drive. Alam ba yun, wala na ako sa wisyo ko. Kailangan ko umakyat ulit
para dun ako sumakay, doon ko hintayin yung shuttle. Kasi nung kukunin ko yung baggage ko, napansin ko na doon na nandun yung shuttle for Hyatt Regency. So, alam ko na kung saan ako pupunta after ko makuha yung baggage ko. So, naghintay ako, nalabas yung baggage ko, and then ito na, na-pick up ko na nga, and then bumalik ako dun kung saan ko nakita yung shuttle ng Hyatt Regency. So, I waited there. I think nag-wait ako dun for about 20 minutes din yata. May nakikita ko mga nag-Hyatt Regency shuttle, pero hindi sila humihinto. And I was like, ba't sila humihinto? Akala ko ba dito? Kasi nakita ko talaga yung Hyatt Regency na shuttle nung bago ko makuha yung baggage ko. Nandun lang. Tapos sabi ko, bakit hindi sila humihinto? Sabi ko, ano nangyayari? And then, etong si tatay, sobrang bait niya talaga. As in, sobra. So, nakita niya ako. So, ako naman, pumapara ako. Parang ako nasa Pilipinas eh. Gumaganon ako. Tapos, sabi niya, tinuturo niya ako na pumunta ako sa unahan. Sa walang sasakyan. Kasi nga sa harapan ko, kung saan ako naghihintay, ang daming mga sasakyan na naglo-load tsaka nag-unload ng mga pasahero. So, pumunta ako doon sa next area saan walang mga sasakyan. Punta ko doon. Pag stop ko doon, nag-stop na din yung shuttle. Bumaba si kuya driver, si sir. Tapos, para akong prinsesa, sabi niya kasi, "Hi, my lady. Welcome." Sabi ko, syempre ako naman, sabi ko, "Hi sir," sabi ko, "Sorry, I had to, kailangan kitang parahin doon sa gitna." Sabi, "It's okay, but let me teach you a lesson." Sabi ko, bakit may lesson sa sarili ko? Ba't may lesson? Tapos, sinabi niya sa akin na hindi kasi dito yung stop namin. So, wala daw talagang hihinto para sa akin. So, ang sinabi niya sa akin, dun daw talaga, sa kabilang side pa. Hindi dun sa pinaghintuan niya sa akin neto. Kaya sabi ko, "I'm so sorry, I didn't know." Sabi niya, "That's okay. That's okay." Sabi niya, "But next time." And then the whole ride, the whole trip, puro na lang siya sa akin, turo ko ano yung nakikita ko, kung saan yung terminal. Yung first stop hanggang pang 7, pati yung sa pang 8 na na stop, pati terminal 8 tinuro niya sa akin. Pati yung hotel, pati yung mga kasunod doon, pati yung ganyan. Pati yung Avis and Budget na mga car rentals company. Pero hindi naman ako na-bored sa trip na yun. Sobrang ang dami ko ring nakuhang sa kanya knowledge pagdating dun sa mga surroundings. Yun nga lang kasi hindi ko na-appreciate kasi gabi. Gusto ko lang mag-shoutout sa Hyatt Regency. Thank you so much. Oh my God, bigat. Etong ko na to, bagahe ko na to, sobrang bigat kasi pagod ako, sobra. Kasi tingnan nyo kung anong laman yan. Sa loob ng isang bagahe, isa pang bagahe. Kasi I know for sure na pagbalik ko ng Canada, may mga bibilhin ako at may mga ilalagay ako dito. So mag-start muna tayo dito. Ayan, dito ko nilagay yung mga chargers ko. And then slippers, and then shoes. Guys, don't forget, kapag ta-travel kayo sa labas ng bansa, or kahit saan, don't forget na maglagay ng AirTag. It's very useful. Lalo na kapag alam nyong may mga importante kayong gamit. O lahat naman talaga ng gamit sa mga bagahe natin ay importante. Pero syempre, we'll never know, diba? Plano ko sana, hindi na ako magdadala ng isa pang maliit na bagahe, but hindi kaya. So, hindi na rin ako nakapag-organize ng mga gamit ko. Hindi na ako nakabili ng mga pang-anik-anik. But anyway, eto. Sabi nga nila, kapag may travel ka ng 4 days, ang dala mo dapat damit is pang 7 days. Siyempre, huwag kalimutan ng pang swimsuit. And mainit dito. Mainit sa LA. So, don't forget sombrero. So, second outfit. Next is third outfit. Pang-apat na outfit. Mga pantulog ko. Then here. Fifth outfit. Sixth outfit. And 7! Pang 7 outfit. Then ito mga pang inner ko lang yan.
Ito, mabigat din to. Ito naman, nandito yung mga pang washroom ko na gamit. So, first, ito muna. Yeah, ito nga. So, syempre, nandito ang ating mga pang CR, pang face, panligo. Then, next is makeup. And then, ito. Floss, gamot, napkin, just in case, lotion, and wipes, lint remover. And then this, sa mga damit to for my kuya. Syempre, don't forget, ang aking GoPro box. The GoPro is sponsored by Jojo Basa and Margo Basa Mendoza. And syempre, ang aking Dyson. Yan. Next is, of course, kasi isang bag lang yung dala ko. Dapat magdadala pa ako ng isa pang bag, pero ayaw na ni EJ. Huwag na daw ako magdala ng isa pa. Kasi, isa na lang. One is enough. Di ba, baby? So, strap na lang ang dinala ko. Kasi magmi-mix and match tayo. So, ito yung original strap ng PSM ko. Dala ko. And nagdala din ako dito ng multi-pochette na guitar strap. And also, ang gamit ko ngayon is yung OTG ko na strap. And then, ito pang isang strap. Just in case lang. And then, this one. This is my accessory for the GoPro. Mamamasyal ako. Para hindi na ako magdala ng anything. Or hindi na ako magpipit ng GoPro ko. Ilalagay ko na lang siya sa leg ko. Para free yung kamay ko. Sino ba naman may ayaw nun? Diba? Ayan. Tapos gaganyan mo lang. Tapos yan. Nakalagay na dyan yung GoPro. Tapos maglalakad ka na lang ng ganyan. Wow! Diba? Para free yung hand mo. Kasi plan na mag-universal. And then, or kung ano man, kung hindi, mag-Disney kami. So, hindi pa sure kung ano dun yung mga plano naming dalawa. Pero ang importante, may kasama ako sa 24. So, yun. Yun lang, guys.